Malamig na hanging amihan, magpapatuloy na iiral lalo na sa silangang bahagi ng buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon. Mga mahihinang pag-ulan, iiral ngayong araw sa ibang bahagi ng Southern Luzon and the rest ng Northeastern Luzon. Nalalabi ng bansa, magiging maganda at fair weather po tayo. Bahagya lamang makakaranas pa rin tayo ng mga gloomy, epekto pa rin ng mainit na temperatura sa dagat Pasipiko na naghahalo sa malamig na simoy ng hangin sa bansa. Climate extreme sa huling buwan ng nakaraang taon ng December 2023 lumabas na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 11, 2024. Ang oras nating Voice from Umaga ay alas 10:16 na ng umaga. Wala tayong masyadong ganap. Manatili lamang na overcast gloomy tayo ang sa halos buong bansa ngayon at magiging fair weather ang halos buong bansa at iiral lamang ang malamig na simoy ng hangin na iiral sa hilagang bahagi pa rin ng Luzon. Siyempre, hindi maiwasan pa rin ang mga ilang drizzle rains sa hilagang kanluran ng Luzon. Pababa na yan ng Southern Luzon. Epekto pa rin yan ng tuloy-tuloy na dumadaloy na ating northeast monsoon o amihan at yung ating shear line na despite na mabilis ang pag-diffuse dahil medyo humihina ang stellis ng bahagya, magpapatuloy pa rin ang accumulated water vapor sa pagitan ng yan, lalo na dyan sa bandang Southern Luzon. Sa ating current conditions, overcast gloomy po tayo ha. Klaro at few clouds ang iiral sa atin at nakataas ang ating forecast in 3 days in storm prediction na abot na ng 100% ang ating pag-ulan daw dito sa NCR. Pero typically, pumasok man yan, typically light rain showers o drizzle rains lamang ay ni-expect natin. Magiging partially cloudy daw ating maghapon. Sa ating lowest temperature na naitala na weather station sa Caloocan kaninang 2:48 AM, nakapagtala kami ng lowest of 25.5 degrees Celsius. Sa pinakamataas naman kahapon, nakapagtala kami dito sa Caloocan ng pinakamataas na 32.7 degrees Celsius na comfortable pero pinakamataas na alinsangang temperatura na ito. Kahapon ito ng hapon at 1:57 PM. Ibig sabihin lamang ay medyo mataas ang heat index namin kahapon at 43.4 degrees Celsius. Pero kung ipagtatabi natin sa mga weather stations, sa heat index ni Pag-asa ay since January 10 ay nangunguna ang Katarman Northern Samar na nasa 42 degrees Celsius ang temperatura o heat index. And the rest ay mababa na po sa dangerous level. Ibig sabihin lamang nito mga folks, ay nangunguna kami sa Caloocan na nasa 43.4 degrees Celsius. 43.4 degrees Celsius ang heat index dito sa amin kahapon. Pangalawa lamang ang Katarman Northern Samar na nasa 42 degrees Celsius lamang ang pinakamataas na heat index sa bansa. Pagdating naman sa PH extremes in past 24 hours, nangunguna muli dyan sa bahagi ng Mindanao ang Cotabato na umabot daw ng 34.8 degrees Celsius na maalinsangang temperatura sa kanila. So mukhang po pangalawa si San Jose na mas mababa kay Cotabato. At sa atin na mga pinakamababang temperatura, mas bumaba ang temperatura sa Baguio City at ibig sabihin lamang ay mas lumalamig na po dyan sa Baguio City na nasa lowest of 14.4 degrees Celsius ang lowest temperature dyan. So, inasahan na mas mababa sa Benguet kung ikukumpara sa Atok Benguet. Panigurado ay nasa approximate nasa 12 degrees Celsius ang temperatura sa Benguet. Pero sa Baguio City ay nasa 14.4 degrees Celsius. So, inaasahan na mas malamig na at mas mahamog na ang paligid dyan, mga folks. Sa inulan naman, ng Biracat Tanduanes naman, ay inulan ng 52 millimeters ang total rainfall. Pero dito sa amin sa Caloocan ay wala kaming naitalang pag-ulan. So sa loob lamang ngayong unang linggo ng January 2024 ay total lamang of 4.8 millimeter lamang ang naging total rainfall dito sa amin sa Caloocan. So halos wala talagang pag-ulan o mahihina lang talaga
Sa outside humidity naman namin ay so far nasa 71% po at bumababa ito ng 3% since last hour. So medyo katamtaman lang ang saturation ng ating water droplets o water moisture sa paligid. Pero mananatiling mataas ang ating isobar, so barometric pressure dito sa Metro Manila na umaabot ng 1,013 hectopascals and steady ito since last hour. Well, normal na yan dahil meron po tayong amihan, kaya mataas po talaga ang ating barometric pressure. Sa high tide, low tide status naman ay manatiling mababa po o low tide tayo nitong maghapon. Kaya below o negative 0.1 na naman ang inaasahan nating level niyan. So halos sa gapaa lamang ang babaw nito. So sa mga mangisda natin, medyo layo-layo muna diyan sa Pangpang na Manila Bay pa rin at ingat na lamang sa magiging gale force winds. Ang ating air quality, medyo moderate. Ang ating air concentration ngayon So medyo magmas po tayo ngayon. Nasa 16.98 micrograms per cubic meter po ang ating particulate matter of 2.5. Wala naman tayong ilang anomaly sa kay Taal o sa anumang volcanic thermal alert status. Tahimik naman o quiet ang ating space weather sa ngayon. At para sa gusto malaman kung may forecast ba tayo in space weather by January 13, 2024, mga bandang hapon po ito sa atin sa Pilipinas, maaaring umabot sa magkakaroon tayo ng medyo active geomagnetic storm at KP index 3.0. So medyo sa susunod pa na 2 araw. Pero sa loob ng 2 araw, mula ngayong araw hanggang January 12, 2024 ay mukhang tahimik naman ang ating geomagnetic storm ayon sa ating KP index forecast. Wala namang masyadong radio blackout, mababa po, nasa 40% naman so far ang ating R1 and R2 flare activity. So mababa. Hindi naman inaasahan na ito ay aabot ng R1 to R3 class. So medyo quiet po ang ating solar storm. Hopefully tuloy-tuloy yan mga folks. Samantala sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 6:24 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:43 PM. At wala tayong buwan ngayon dahil new moon po tayong today. Kaya diretso agad tayo sa itong local weather outlook para ngayong Huwebes at Biyernes, magiging partly cloudy daw ang ating maghapon at magkakaroon tayo daw na medyo early morning rain. Typically, mga drizzle rains ito, yung mga manipisang wisik lamang ng pag-ulan na nasa 100% chance daw ito uulanin. So, magdala na naman siguro ng mga payong, bagamat hindi naman ito malakas at mahihinang ulan lamang ito o halos gawisik lamang ay sumilong na lamang siguro tayo dahil hindi naman ito tatagal ng mahigit sa 30 minutos. Bukas naman ng Biyernes ay magiging partly cloudy daw ang maghapon. Mababa ang tsansa na pag-ulan at 3%. So mukhang ngayong araw lang medyo mataas ang ating water saturation sa paligid. So take note yan mga folks. Ang highest and lowest temperature expected natin in 2 days maglalaro sa 29 to 30 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay nasa 23 to 24 degrees Celsius. Samantala, sa lagay ng ating panahon, gamit ang ating real-time satellite imagery, makikitang halos wala po tayong nakikitaan na at least sa malakasan o nasa moderate rain showers, maliban na lamang sa katimugang bahagi ng Mindanao, ay halos fair weather po ang ating bansa o halos buong bansa ay medyo fair weather po tayo. Maliban lang sa medyo gloomy nga po ang bahagi ng silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon area and the rest ng eastern part ng Visayas, pagitan niya ng Northern Samar at Leyte areas. Yung shear line, medyo meron naman, medyo diffuse lamang o manipis ito. Ayan yung part ng shear line, medyo manipis. At mukhang mahina o medyo mahina po yung easterlies na sumasalubong sa kanya. Kaya hindi masyado nagkakaroon ng malakas na impact of shear line at frontal system masyado. Makikita natin yung malamig na hangin mula din sa may bandang pagitan ng China at Japan mula sa Iberian region ay tuloy-tuloy pa rin na bumababa dito sa parte ng Northern Luzon. Kaya nakakaranas tayo lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw na may pinakamalamig na simoy ng hangin at temperatura.
Kaya nga mas lalong bumaba ang temperatura sa bahagi ng Benguet at Baguio City. So take note yan. At magkaroon man mga pag-ulan, typically puro light rain showers lamang ito at wala naman tayong nakikitaan na anumang heavy rain potential sa halos buong bansa. Maliban lamang siguro sa bahagi ng southern part ng Mindanao dahil mayroong south easterlies na umiilad dyan sa may bandang Indonesian Peninsula na aking binanggit na may tsansa na magkakaroon ng mga ilang kalat-kata pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog the rest ng southern part ng Mindanao. Anytime yan, depende sa magiging galaw nitong surface trap nito sa may bandang southeast o bandang Malaysian o Indonesian Peninsula Zone. So yung IPCC kasi dyan, yung banda dyan ay nagkakaroon ng accumulation kaya nagkakaroon ng malakasang pag-ulan sa bahagi ng Indonesian Peninsula. Na ang iba na trough na kaulapan na nagdadala ng pag-ulan ay medyo umaabot dyan sa bahagi ng Sarangani at General Santos City at ilang bahagi ng Sorsogon. Nadadamay na rin ilang bahagi ng Davao Region, lalo na sa may bandang Davao del Sur at ilang bahagi ng Compostela Valley. Pero the rest ng bansa, halos hindi natin iisa-isahin muna ito dahil mababa lamang o maninipis lamang ang kaulapan. So generally ay ang halos buong bansa magiging fair weather po tayo. Buong bansa ay makakaranas ng isolated rain showers lamang. Typically, inuulit ko sa silangang bahagi po ng bansa mula sa northeastern Luzon hanggang southeastern part ng Luzon, ang mas madalas kayong makakaranas ng mga kalat-kalat na pag-ulan. Isolated yan at dynamic na may mga ilang pagkilat pagkulog. Alam naman natin dahil sa inyo po kasi dyan sa may silangang bahagi ng Luzon at Southern Luzon na mamagitan ang shelley natin, yung salubungan ng init at lamig, kaya mas madalas kabilang na ang buong Bicol region at bahagi ng Quezon Province pa rin at syempre sa kaduluduluhan ng Northern Samar area, makakaranas pa rin kayo ng mga ilang maliitang pag-ulan. Magkaroon man siguro mamayang hapon ng mga ilang moderate, typically sandalian lamang ito. Expected yan na magkakaroon pa rin ng mga ilang rain showers isolated yan and the rest ng Visayas at northern part ng Mindanao. Generally, magiging mas maaraw po at maalinsangan ang the rest ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao area. So hindi na natin isa-isahin yan dahil wala tayong nakikitaan na anumang mataas na potentially heavy rains. Pero kung magbabasehan natin ang forecast mula sa feed ni Windy para mas sigurado tayo, yung magiging rain accumulation o yung forecast na magiging rain accumulation ay makikita natin ay typically ang bahagi lamang ng Southern Luzon ang typically na uulanin lalo na dyan sa bahagi nga po ng Southern Luzon sa may Bicol region, buong bahagi na po ng Bicol region at eastern part ng Northern Luzon at Quezon Province. Mangilan-ngilan lamang na mga ilang isolated rain showers sa Central Visayas at ilang bahagi ng Southern Luzon area. And the rest, typically isolated showers lamang ang iiral. So yun nga po at kahit ikumpara natin sa ibang mga weather information systems ay ganun talaga ang lumalabas. So wala tayong magiging masyadong komento ngayong araw. Generally, fair weather po tayo at maalinsangan sa katimugang bahagi ng bansa at isolated lamang na mga pag-ulan ang iiral. At sa ating tropical cyclone monitoring, probably ay wala tayong magiging komento pa rin na natiling kalmado ang dagat Pasipiko natin kasama na ang Pilipinas. Despite na malakas ang easterlies at high pressure area, wala naman tayong mamataan na anumang pamumuo ng anumang low pressure systems sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa silangan dagat Pasipiko. So wala tayong magiging report masyado dito. At maging sa mga computer models, madalas lamang sa may Southern Hemisphere lamang nagkakaroon ng intertropical convergence zone at puro Southern Hemisphere ito na nakakaranas sila ng mga low pressure systems dyan. Pero sa bahagi ng Pilipinas, hindi masyado at wala tayong magiging komento in the rest ng mga analysis regarding sa possible tropical cyclone development. Samantala, nag-update na po ang aking climatological extremes sa Pilipinas. At ayon dito, sa buwan ng December, last 2023 ay lumabas na nga po ang yung pinaka-latest. At makikita natin ay pagdating sa ulan, kung pagbabasahin muna natin sa Science Garden, dyan sa Pag-asa Center,
makikita po na way below normal po talaga ang naging pag-ulan. At ang pinaka-highest temperature dyan sa baba ng Quezon City ay nasa 31 degrees Celsius na po ang pinaka-highest. And lowest ay nasa 24.1 degrees Celsius. Kung pagbabase naman natin mula Hilaga, dyan sa Basco Batanes, ayan, kung makikita natin ay yung precipitation totality sa kanila ay nasa 294. So mukhang mataas ang naging pag-ulan sa bahagi ng Basco Batanes area. Well, kasi malakas po ang naging daloy dyan ng ating amihan na nagkakaroon ng saturation sa may bandang Dagat Pasipiko dahil medyo mainit nga po ang hangin ang gagaling sa Dagat Pasipiko na sumasalubong dito. So medyo mataas yung total rainfall sa kanila sa Basco Batanes. Pero kung titingnan natin sa may bandang Lawag, Ilocos Norte, ganito po yung pag-ano niyan. I-select nyo muna yung taon, and then from month, then to end of month. So from January 1 to December, then i-click natin yung view data. Mag-auto-update po yan. At makikita natin sa bahagi naman ng Lawag, Ilocos Norte ay wala halos ang pag-ulan o wala talagang buhos ng ulan, no? Dito na lamang mapapansin niyo na po na tagtuyot na po talaga ang bahagi ng kalurang bahagi ng Northern Luzon. Dahil diyan sa bahagi ng Lawag, Ilocos Norte ay halos 7 mm lamang ang naging pag-ulan sa kanila sa buong buwan ng December 2023. Halos wala. Kung sisilipin naman ninyo yung halos sa buong Hilagang Kanluran, let's say Dagupan sa may Pangasinan. Kung sisilipin ninyo from January 2023 to December 2023, Hilagang Kanluran pa rin ito ng bansa. Kung titingnan niyo sa bahagi ng Dagupan ay ganun din. Way below normal din. Halos tuyot din sa kanila. Umulan lamang na umabot sa 20.4 mm ang total rainfall sa bahagi ng Dagupan. So tingin pa tayo sa ibang bahagi ng puro kanluran nito ng Northern Luzon. So silipin natin ang Baguio. Tingnan na rin natin. Mula 2023 January to December 2023. Ayan, para may idea kayo paano inagamit yung aking graph monitoring. Ayan. Ganon din sa Baguio City, bagamat medyo umabot ng 46.2. Pero wala man lang umabot, di man lang umabot ng 100 mm ang buong month of December ng nakaraang taon sa Baguio City. So mapapansin niyo puro mabababa ang amount ng pag-ulan pagdating sa Hilagang Kanluran ng bansa. Pero kung kung titingnan niyo naman sa silangang bahagi ng Northern Luzon, let's say ang Tugigaraw, halimbawa, bandang silangan na po kasi ito ng Northern Luzon yan para malinaw. Kung sisilipin natin sa Tugigaraw, ayan, makikita nyo mataas 165.6 mm yung naging totality ng pag-ulan nila sa nakaraang taon ng last month of December 2023 sa Tugigaraw. So pansinin niyo, di ba? Pag sa west side ng Northern Luzon, ang baba, halos tuyot, wala halos ulan sa kanila. Pero pagdating sa silangan ng Northern Luzon, mapapansin niyo ay mas matataas ang mga naging pag-ulan sa kanila. So gaya ng aking analysis, nagtutugma po tayo sa ating mga report na marami kasing mga kababayan natin nagsasabi malakas ang ulan sa kanila kahit by the month of December. Kasi nga po, naipaliwanag na natin yan, ang epekto kasi ng tagtuyot, mas maapektuhan muna ang kanlurang bahagi ng bansa. Kaya lahat ng eastern side ng bansa, lalo na sa Luzon, mas mataas po ang level ng nagiging pag-ulan ninyo pa rin dyan. Mataas pa rin ang buhos ng ulan pa rin at least sa inyo dyan, pero hindi ibig sabihin above average po kayo dyan Dahil sisilipin natin maya-maya yung total rainfall base sa mga datos mula kay Pag-asa para masisiguro natin kung sapat ba ang naging pag-ulan sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Ngayon kung titingnan naman natin sa may bandang Southern Luzon naman, let's say sa may bandang Bicol region, since Legazpi ang available na may data tayo na nakukunan, ayan, from January to December 2023, mali, bakit nag-ano siya? Legazpi,
2023 to 2023, December, ng Bicol Region. Ayan. Para mas detalye, kita ninyo. Mula sa may Legazpi na po ito, sa may bandang Bicol Region na po ito. Silangan pa rin ng Southern Luzon, kung papansinin nyo, ay above. Mas mataas po ang naging pag-ulan dyan sa bahagi ng Southeastern Luzon o sa may bandang Bicol Region area. Ang taas, di ba? Nasa 594.3 yung total rainfall dyan sa bahagi ng Legazpi City. Ibig sabihin po, marami po ang naging buhos ng ulan dyan sa silangang bahagi ng Luzon kumpara sa kanlurang bahagi ng Luzon. Another evidence, let's say dito sa Metro Manila, kasi pababa tayo ng pababa, di ba? Para makikita niyo, Metro Manila. Pero City of Manila ito. Pero malinaw naman yan kung pinakita ko na sa inyo, lalo na sa may bandang Science Garden Office pa mismo. Dito sa City of Manila, kita mo ang baba. Although nasa 116.3 mm ang total rainfall kasi medyo malapit ito sa karagatan at halos steep. Medyo mas umaabot kasi yung saturation ng kaulapan ng shear line dyan sa bahagi ng City of Manila. So mapapansin nyo, di ba? Way below normal pa rin ang nagiging pag-ulan. At pagdating naman sa bahagi ng silangan, mas malakas po ang naging pag-ulan. Kasi kung titingnan ninyo sa may bandang Quezon City, mapapansin ninyo, balik tayo uli kay Pag-asa Office, makikita naman ninyo na way below normal po o halos wala talagang maramihang buhos ng ulan ang record typically sa hilagang kanluran ng Luzon, maging sa west portion ng Luzon. Ang bababa po, so papansinin niyo yung pattern. Mas mababa po ang naging buhos ng ulan sa may west side kumpara sa may eastern side. So, kung sa katibugan bahagi naman, let's say sa bahagi ng Hinatuan, east side po ng Mindanao yan, Kung titingnan natin, east side pa rin ng Mindanao yan. At kung kukumparahan natin, makikita ninyo, by the month of December 2023, ang taas po ng buhos ng ulan sa kanila. 645.4 mm ang naging total rainfall. Silangan yan ng Mindanao, partida po yan. Hindi na masyado silalayan gaya ng northeastern Luzon at southeastern part ng Luzon. Pero mapapansin ninyo, mas malaki ang volume ng nagiging buhos ng ulan sa silangan pa rin ng Mindanao. Pero kung titingnan natin sa west side ng Mindanao, let's say ang Zamboanga Peninsula. Ayan. Last year, 2023, siyempre, yan yung huling data hanggang December. Ang bababa, 71.9 mm lamang ang total rainfall. So, pansin nyo yung pattern. Pagdating sa east side ng bansa, mataas ang amount ng buhos ng ulan. Pero pagdating naman sa west side, napakababa po. So, ibig sabihin lamang yung ating mga analysis, lagi ko po pinapaliwanag na mas mararamdaman po talaga ang tagtuyot commonly dyan sa kanlurang bahagi ng bansa, lalo na sa bahagi po ng Luzon. Kaya sa mga nagbabanggit, bakit sa amin sa Bicol Region, sa Camarines Norte, inuulan pa rin kami. May magsasabi, epekto daw ng El Nino. Yun nga po, epekto ng El Nino, pero nga ang mas makakaranas nga muna ng tagtuyot ang west portion na po ng bansa. Lalo na sa bahagi po nga ng Luzon, puro kanluran muna ang mas makakaranas po ng tagtuyot. At napatunayan naman natin yan sa ating monitoring, lalo na sa vegetation and drought. Kung sisilipin natin ay mataas po. Ayan since January 9, 2024, makikita ninyo ang puro kanluran ng bahagi ng Luzon. Nadadamay na rin ang Mimaropa na may mataas na po o tumataas na po ng level ng drought at dry spell. Ganon din sa west portions ng Mindanao, mataas din ang drought index sa kanila. Papansin niyo puro west side, pero yung east side hindi masyado. Yun po ang paliwanag dyan mga folks. Yan ay last January 9, 2024 pero for monthly hanggang from December 9 hanggang January 9, 2024 ay makikita ninyo sa monthly stock natin
puro kanluran po ng bansa ang mas mataas ang tagtuyot. Dahil ang monthly stock natin ng mga pag-ulan, typically mga bandang east portions ng Visayas at east portions ng Mindanao ang mas mataas po ang monthly rainfall sa kanila. So kung pagbabasehan naman natin yung yung total rainfall o nationwide rainfall averages sa Pilipinas, base na po ito kay Pag-asa, makikita natin na wala below normal pa rin ang naging pag-ulan, lalo na sa bahagi po ng northern part ng Luzon. Mangilan-ngilan lamang ang nagkaroon ng near normal as of December 2023 at mapapansin ninyo sa may silangang bahagi pa rin ng Quezon Province at Bicol Region ay mataas po o nagiging near normal po ang naging pag-ulan sa kanila. Ganon din sa bahagi ng Mindanao. Meron sa bahagi ng Zamboanga Peninsula yung medyo nag-near normal po yung total rainfall sa kanila as of December 2023 po yan. Pero the rest ng Mindoro at Northwestern Luzon, makikita mo na way below normal po talaga o halos dry po ang naging pag-ulan sa bansa. Kung pagbabase naman natin kay NOAA, ganon din ang pinapakita. Ayun, dry very dry po ang halos tuyot po ang bahagi na yan ng Northwestern Luzon. Damay din ang Metro Manila. Malinaw naman yan mga folks Hindi po nagsisinungaling ang ating mga data. Kung ikukumpara natin sa mga official data na po ng mga weather agencies natin, gaya ni Pag-asa. At kung titingnan natin in 3 days from January 7 to 9, 2024, mapapansin niyo puro silangan ng bansa ang mas inuulan. Ayan puro silangan. Pansin nyo, ang mas inuulan. Pero pagdating sa kanlurang bahagi ng bansa, halos wala o totally wala po talaga o tuyot ang naging precipitation level dito sa atin sa kanluran ng bansa. Kasi nga po, yun nga pong magiging epekto yan ng El Nino mga folks. So sa mga nagsasabi ay wag niyo pong ibahin na kahit may El Nino ay hindi po umiepekto. Hindi po, umiepekto po yan. Depende yan sa sections ng bansa. Diyan lamang sa may bandang silangan talaga ng bansa, medyo nakakaranas kayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Pero it doesn't mean above average rainfall po. Dahil malinaw naman po sa ipinapakita ng actual daily rainfall since December, hindi po sapat ang naging pag-ulan sa buong bansa mga folks. As malala lang na halos tuyot ang bahagi ng Northwestern Luzon, kabilang na ang bahagi ng Metro Manila na below normal po, and the rest ng Southern Luzon area. So yun po ang paliwanag dyan para hindi na dapat pagtalunan na kung bakit inuulan pa rin sa mga lugar ninyo, lalo na ng mga taga Bicol region. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Huwebes, January 11, 2024.
hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Huwebes, January 11, 2024. Huwag po kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto nyo malaman na hindi natin na-report ngayong araw since wala naman masyadong ganap, wala tayong masyadong malalang weather systems ngayon. So, bisitahin nyo na lamang kung gusto nyo malaman pa ang mga ilang detalye mula sa aking weather station, lalo na dito sa Caloocan City at sa mga ibang data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.